Kanina po, ako po yung nasa upuan, ang dami ko pong gustong sabihin. Ang dami kong naisip sabihin. Pero no, okay nakatayo na dito, para hindi ko na alam kung ano yung aking sasabihin. Ayan. Isa pa, naman ko po, lahat kayo nakatitig sa akin eh. So, huwag ko masyadong titigan. Hindi mo po ako kagandahan lalaki eh. Ayun po. So, ayun po, ano? Sige. Ang ganda po nung testimony ni Ma'am Julie. Kasi parang tumutugma po dun sa ating pag-aaralan ngayon. So, yun po, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay pananalangin sa panahon ng pagsubok. So, paano nga ba tayo mananalangin kung tayo po ay dumadaan sa isang napakatinding pagsubok? At ang teksto po na ating gagamitin dyan ay ang awit 34:17. So, basahin po muna natin. Dumaing ang matuwid at dininig ni Yahweh. Iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang kapighatian. So, lahat po ng ating pinagdadaanan talagang pinapawi po ng Panginoon. Dahil ganoon talaga dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ang isang Kristiyano po talagang susubukin ng Panginoon kung hanggang saan ang katatagan mo. Nagaya po sa isang ginto. Paano po ba dinadalhin sa isang ginto? Hindi po ba ito po ay dumadaan sa isang napakainong na apoy? At sa pamamagitan ng apoy na yan po ay nagiging lantay na ginto. So ganun po tayo mga Kristiyano na pinapadaan niya sa maraming napakatinding pagsubok para makita niya yung ating katatagan. So bilang panimula po, sabi po dito, hindi laging maganda ang buhay. Dumarating ang mga pagsubok. Ano po ba yung mga pagsubok na yon? Yun po ay pagkakasakit, mga sakit na malulubha, mga kanser, kakulangan sa pera. So lahat po tayo nangailangan ng pera, kahit na yung mga pinakamayaman tao. Wala pong tao na nagsabing hindi na kailangan ng pera. Kahit sino ba yan. So, problema sa pamilya o kalungkutan. So, sa mga oras na ito po, madalas itanong ng tao, paano ako mananalangin kung napakabigat ng pinagdaraanan ko? So, ito po mismong katanungan nito. Halos ito po yung eksaktong lumabas sa bibig nung taong nakausap ko siguro mga 2 years ago. Pisang buo ko po ito. Na siya po, nawala ng anak. Namatay po yung anak niya dahil nagkasakit. Nagkaroon po ng cancer, leukemia. So after more than 1 year na kanyang pinapagamot, yun po ay namatay. Nung pagpunta ko po sa burol ng bata, 17 years old po yung bata eh. Kaya talagang matinding sakit po ang naramdaman. Kahit hindi po ako yung magulang ng bata, ramdam ko yung kanyang pinagdadaanan. Sabi ko sa kanya, siguro kung walang maraming tao, baka magulong na iyak eh. Sabi ko sa kanya, manalangin ka. Ang sagot niya sa akin, kuya, hindi ko na alam kung paano mananalangin. Hindi ko alam kung anong panalangin ang gagawin ko dahil napakabigat ng pinagdadaanan ko. So sabi ko sa kanya, ganun talaga buhay. Sinusubo ka, lahat tayo may pinagdadaanan, tatagan mo lang. At the same time po, naisip ko naman sa kanya, buhay ang nawala. Sa akin naman, ang mawala, bahay. Bahay, totoo po yun. Si Ma'am Julie nag-testimony kanina, so ngayon siguro meron po akong testimony naman konti. Kasi last Monday po, early in the morning, Monday, nag-text ako kay Ma'am, nag-message ako. Sabi ko, Ma'am, pag-pray niyo po ako. Kasi on the way po ako sa Pampanga, dun sa opisina ng Pag-ibig Fund. Kasi po may nag-email sa akin, may tumawag, may nag-message. At yun daw pong bahay na aming tinitiran, so hindi naman po nigit sa kaalaman, at bukas po sa karamihan sa inyo yung aming buhay. Yung pong aming bahay na tinitirahan sa San Miguel, yun po ay naka-housing loan sa Pag-ibig. At sa tagal po ng panahon na kami ay ganitong kalagayan, hindi po kami naka-apply
doon sa aming obligasyon bilang bayaran ng monthly amortization. So yung nakausap ko sa telepono na taga-collecting agency, siguro kung ako may sakit sa puso, baka ora mismo ako inatake. Ang sabi niya sa akin, siguro mga 2 weeks, may posibilidad na yung aming bahay ay mabata. Kasi on process daw yung foreclose. Nung marinig ko po yun, talagang hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Hindi ko alam kung ako mauupo, tatayo, madudumi. Parang ganun po ba? Sorry. Ganun po, parang kung kumukulo yun sa hindi maramdaman, tsaka balik-balik ko. So paano ba to? Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Kaya ganun nga, kinimkim po namin mag-asawa yung problema na yun. Alam niya yun, kung sino-sinong tao kinakausap namin, nanghihingi kami ng advice, nanghihingi kami ng payo. Ako naman, hindi ko po ma-i-open. Hindi ko po ma-i-open sa kapatiran. Gusto kong mag-message sa GC, manghingi po ng prayers nyo. Ang inaalala ko naman, yung aking mga pagkukulang, yung aming pagkukulang ng kami po, hindi namin maasikaso na maki-join sa prayer meeting. Kaya ako po, sa aking sarili, may hiya. Dahil nga meron akong pagkukulang. Pero nung pong pagkakataon na yun, so wala nang pinakamabisang paraan para matapos yung problema, kundi ihingi ng panalangin. So inuna ko si ma'am, alam ko naman kapag kay ma'am ko pinadaan, makakarating na po sa lahat. So sabi ko kay ma'am, pag-pray niyo po kasi on the way ako sa Pampanga, hindi po ito basta problema. Sabi ko gano'n, pupunta ako sa opisina ng Pag-ibig. So yun, pagdating ko po doon sa opisina ng Pag-ibig, yung nakausap ko na taga-roon, kabaligtaran lahat doon sa sinabi ng collecting agency. So kaya po kami nagpapasalamat dahil hindi naman pala ganun katindi at hindi naman po pala ganun kalupit yung gobyerno ng Pilipinas para palayasin ka doon sa tinitirhan mo. So yun po, bagamat ganun pa man, na nandun yung problema, gumaan. So salamat po sa Panginoon, nadinig niya yung aming panalangin na sana maayos ang problema. So yun po, kaya talagang sa mga ganung oras, sa mga ganung pagkakataon, ang Panginoon Diyos lang po ang pangahawakan natin. Wala pong mawawala sa atin. So itutuloy ko po So sa mga ganun pong pagkakataon na tila ba ika nga ay pasan mo yung daigdig. Talaga napakabigat ng problema mo, Sabi nga po doon sa kanta, I did my best, but my best wasn't good enough. Ay, kasi kahit talagang ubusin mo yung lakas mo, yung alam mo, kung talagang hindi para sa'yo, kung hindi na naisin ng Panginoon, hindi po mangyayari yung gusto mo. Siya lang po ang magpapasya sa ating lahat. At sa ganung pagkakataon, na dumaranas ka ng mga ganung matinding pagsubok, masampit mo pa kaya yung mga salitang God is good all the time. And all the time, God is good. Baka hindi mo na masabi yun Kasi magulo na isip mo kung ikaw ay isang tao na hindi mo natamnan ng salita ng Diyos, bibigay ka. So naalala ko yung kwento. Meron pong kwento dyan yung God is good all the time. Hindi ko po alam kung narinig nyo na maikwento ko lang sandali. Yung King and the Servant. King and the Servant. Hindi po si King King and the Servant. So meron po isang hari na mahilig mangaso. Meron siya mga servant na isinasama sa pangangaso. Meron siyang servant doon na nakalugdan ng hari. Kasi yung servant na yun, lagi na sinasabi, God is good all the time. And all the time, God is good. So nakalugdan siya ng hari. So minsan sa kanyang pangangaso, hindi niya po naisama yung servant na yun. Nagkataon naman, nung hindi niya kasama yung servant, na-aksidente siya. Na-aksidente yung hari na naputulan ng mga daliri sa kamay.
So, uwi siya. Uwi yung hari. Balik sa palasyo. Talagang duguan siya. So, nakita siya ng servant. Tinanong siya kung ano nangyari. So, nagkwento yung hari. Ganun-ganun. Nakita ng servant, tutuloy yung daliri. Sabi ng servant, God is good all the time. Nagalit yung hari. Paano bang God is good all the time? Naputulan na nga ako ng daliri. God is good pa rin. Kulong yan. Pinakulong ng hari yung servant. Sige, kasi nagalit siya eh. Puto na yung daliri niya. Sabi pa ng servant, God is good all the time. And all the time, God is good. So yun, nakulong po yung servant. And after several months, na nagpapagaling po yung hari, nung magaling na yung hari, nakakulong yung servant, labas uli siya. Punta uli siya sa kagubatan, may mga kasama siyang tauhan, kawan. Napunta sila ngayon sa bahagi ng kagubatan na may mga kumakain ng tao, mga tribo na kumakain ng tao. Narinig natin ni Mayway. Pero kumakain ng tao, nahuli sila lahat. Hinuli sila lahat. Nagkataon doon sa tribo na yon, may okasyon, may festivities sila doon. So may mga alay-alay, mga ganon. So lahat ng kawan ng hari, naialay na. Nag-iisa na lang yung hari. Nung siya yung iaalay, yung hari, sabi ng high priest, inspeksyonin muna natin yan kung pwedeng iaalay. So nakita nung high priest, kulang yung bahagi ng katawan ng hari. Sabi nung high priest, so hindi natin pwedeng iaalay yan kasi kulang yung katawan eh. So hindi magiging kalukot-lukuton doon sa mga alito nila doon kung sino man yung pinag-aalayan nila. So nangyari, nakawala yung hari. Pinawalan. So nabuhay yung hari. Nung nakauwi na siya ng palasyo, nakita niya yung servant niya. Nilapitan niya ngayon, nag-usap sila, gano'n. Tapos, sabi nung, kinuwento niya yung nangyari. Tapos, tinanong nung hari dun sa servant. Ang pinagtataka ko lang, sabi nung hari, bakit nung ipakulong kita, sinabi mo pa rin na God is good all the time. And all the time, God is good. So, ang sagot po nung kawan niya, kasi mahal na hari, kung ako hindi mo pinakulong, at ako isinama mo sa pangaso, at nahuli tayo ng mga tao na yon, malamang patay na rin ako ngayon. So, kaya God is good all the time, and all the time, God is good. So, ang moral po ng kwento, ang moral lesson po ng kwento, so ano man po ang nangyayari sa atin, ano man po ang pinagdadaanan natin, lagi po natin isipin na may purpose po ang Panginoon. May plano po. So, wag po tayong mag-iisip na tayo po ay pinahihirapan ng Panginoon. So, yun. So, ano po ba yung panalangin? Ano po ba yung definition ng panalangin para sa atin? So, sabi po, ang panalangin ay hindi isang ritual o tradisyon na ginagawa natin dahil nakasanayan na. Sa halip ito ay isang personal, banal at makapangyarihang koneksyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay. So pinapakita po ng Biblia na ang panalangin ay hindi lamang para humingi ng pagpapala, kundi para magkaroon ng lakas, kapayapaan at pag-asa sa gitna ng ating pinakamadilim na oras. So paano po tayo mananalangin sa panahon ng pagsubok? Meron po tayong 5 bagay na titingnan. Una, sabi po dito, manalangin ng tapat. Pangalawa, manalangin ng may pananampalataya. Pangatlo, manalangin ng lakas, hindi lamang ng pagtakas sa pagsubok. Pang-apat, manalangin ng may pagpapasalamat. At panlima, manalangin ng walang patid at may pagtsatsaga. So, yun po. So, doon po tayo sa unang manalangin ng tapat. So, ibuhos mo ang iyong damdamin kay Yahweh. Alam na ni Yahweh ang iyong dinaramdam, kaya maging totoo ka sa Kanya. So, yun po. Ang Diyos po ay hindi nakatingin sa ating puso kung ang ating panalangin ay tapat. May pananampalataya
at ayon sa kanyang kalooban. Tuwing mananalangin tayo, dapat nating tandaan na ang Diyos ay hindi naghahanap ng magagandang salita o mahahabang dasal. So meron po kasi sinasabi sa Bible na hindi kailangan ng mga dasal na paulit-ulit na katulad ng mga hintil na tila ba iniisip nila na sa kaulit ng kanilang mga panalangin sila ay diringgin. So sa panahon po ngayon, may mga gumagawa niyan. Yung mga huwag naman sana magagalitan mo, hindi ko po yung po mga Katoliko na kapag sila po ay nagdadasal ng Aba Ginoong Maria, napupunong grasya, baka mga 10 ulit lang yung inuulit-ulit. So hindi na po yun hindi na po panalangin. Yun po ay kwento na lang Alam na po ni Maria yun. Kaya hindi na po dapat, yun po ating mga bisita, huwag po kayo magagalit kung kayo po ay mga Katoliko. Ayun ba? Kasi po ako po ay dating Katoliko rin. So nung nakita ko yung mga ganung bagay, hindi ko na ginawa. So yun po. So hinahanap niya ang isang pusong tapat na nagpapakumbaba at tunay na naghahangad ng kanyang pasensya. Si David po ay tapat na nagbuhos ng damdamin sa mga awit. Basahin po natin yung aklat ng awit, chapter 13, verse 1 and 2. Psalms 13, verse 1 and 2. Psalms 13, verse 1 and 2. Tagalog iho. Palabasin mo sa Tagalog. Hanggang kailan, O Panginoon, yung kalilimutan ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kalumbayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magpapakataan ang aking kaaway sa akin? So wala pong masama kung ilalabas po natin yung ating takot, luha, o hinanakit sa panalangin. Si Haring David po talaga naglabas siya ng kanyang mga damdamin yung kanyang saloobin yung po sa panalangin ito. So sabi niya, ulitin natin. Sabi niya, alam ni Yahweh ang iyong dinaramdam. Si David ay 13:1 and 2. Pakilabas po yung So sabi po dyan, hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kulumbayan sa aking puso buong araw. So parang meron siyang nasasaloob Meron siyang hinanakit hanggang kailan. Parang nagdaramdam siya Pag sabi po niya, hanggang kailan magpapakataan ang aking kaaway sa akin, parang may takot Kaya nga po ako kung minsan sa aking pananalangin, ako mismo, sinasabi ko, Lord, huwag mo naman kunin lahat. Nung kami po ay kasalukuyan talagang nalalaglag, bumabagsak sa isang nawawala. Sabi ko, Lord, huwag mo naman kunin lahat. Hindi ko kayang mabuhay na wala itong mga bagay na ito. Paano kami mabubuhay? So kaya nga po kung tayo po ay nananalangin, ibigay po natin o ilabas po natin yung ating tunay na damdamin, hindi yung tayo nagkukwento lang. So yun po, pangalawa, manalangin ng may pananampalataya. So kahit po sa hirap ng buhay, maniwala na hawak pa rin ni Yahweh ang lahat. So sabi po ng Panginoong Yeshua sa Mateo 21:22, Matthew 21:22, Matthew 21:22, ang lahat ng mga bagay na inyong hingi sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So yun po ang kanyang sinabi na kung naniniwala kayo, ika nga, tatanggapin ninyo ang anumang inyong hingin sa panalangin. So dapat po tayong manalangin na may buong pagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo dapat magduda
kung talagang pakikinggan niya tayo o hindi. Ang pananampalataya po ay pananalig na kahit hindi pa natin nakikita ang sagot, alam natin kikilos ang Diyos sa tamang oras at paraan. At ang pananampalataya ay hindi lagi nangangahulugang agad na sasagutin ang ating panalangin, kundi tiwala tayo sa kanyang karunungan at tamang oras. So sabi nga po sa Ecclesiastes 3:11, ginagawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa kapanahunan na yon. So lahat po kasi ng ating panalangin hindi agad nangyayari. Ay isang panalangin pong walang pananampalataya ay parang liham na hindi na ipadala. So hindi po ito makararating sa dapat puntahan. Lagi po nating tandaan, hindi nangangahulugang anumang hilingin natin ay agad nating matatanggap. So dapat nating maunawaan na ang Diyos ay may mas mataas na plano para sa atin. At minsan ang kanyang sagot ay maaaring hindi o hindi pa sa ngayon. Ngunit kahit ano pa ang sagot niya, dapat tayong manatiling nagtitiwala na ang kanyang mga plano ay laging mabuti. Sabi po sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So yun po, kung kaya po ang ano man ang nangyayari sa atin, talagang plano po yan ng Diyos. Ako po yung naniniwala doon. Kaya nga ako sa sarili ko, tuwing ako yung mananalangin, sa bandang huli, lagi ko sinasabi sa Kanya, Panginoon ang kalooban pa rin ang siyang masunod at hindi ang sa akin. So yun po. Number 3. Maiksi lang po ito. Number 3 na tayo, 5 lang ito. Manalangin ng lakas, hindi lamang ng pagtakas sa pagsubok. So minsan hindi agad inaalis ni Yahweh ang problema. Manalangin hindi lamang na material na bagay, kundi pati na rin ang spiritual na pangangailangan natin. Sa araw-araw, kapatawaran, paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan at pagpapatawad sa iba. Proteksyon laban sa kasamaan, paghingi ng gabay upang hindi tayo mahulog sa tukso at masamang gawain. So sabi nga po, ang Ama namin o the Lord's Prayer ay hindi lamang isang panalangin na dapat sa ulo at ulit-ulitin ng walang pagninilay. Sa halip ito po ay isang balangkas na kung paanong tayo ay dapat manalangin ng may lalim at kahulugan. So nanalangin po ang Panginoong Yeshua sa Gethsemane na bigyan siya ng lakas sa pagharap sa krus. Basahin po natin ng Lucas 22:42-43. Lucas. So ayan po, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarang ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. So, maging ang Panginoon po, talagang nananalangin pa rin sa Ama. Na nangingi siya ng lakas, nangingi siya ng awa. So, yun po kaya talagang tayo naman, sino ba tayo para magmalaki, di ba? So, yun po yun. Number 4, manalangin ng may pasasalamat. So kahit po may hirap, hanapin pa rin ang dahilan upang magpasalamat kay Yahweh. Ang pasasalamat ay nag-aalis ng tingin natin sa problema at ibinabalik sa tagapagbigay. Ang panalangin po ay isang paraan ng pasasalamat. Hindi lamang tayo dapat manalangin kapag tayo ay may pangailangan o problema. Ang panalangin ay isang paraan upang ipahayag ang ating pagpapahalaga sa lahat ng biyaya at pagpapala
na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So yun po, kapag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, pinapalakas natin ang ating pananampalataya at natututo tayong makita ang kabutihan ni Yahweh sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang panalangin po na may pasalamat ay nagdadala ng kapayapaan sa pusong balisa. So basahin po natin ang Pilipos 4:6-7. Philippians 4:6-7, sabi po dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. So ibig sabihin, pag sinabing huwag kayong mabalisa. Kasi pag sinabing huwag, bawal yun eh. Pag sinabing huwag kang papatay, bawal sumatay. Pag sinabing huwag kang mangangalo niya, bawal mangalo niya. Kaya bawal po sa Diyos yung pag sinabing huwag, hindi pwede, bawal. So huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So hindi lang po pagpapasalamat talagang sabihin mo yung talagang problema mo. Sabi mo kay Lord, huwag mo pong kukunin yung bahay na ito. Wala nang natitira sa amin kung dito. So yun. Kaya pag sinabing anumang bagay at sa lahat ng bagay, napakarami po. Lahat po yun. Lahat ng nangyayari sa atin. Hindi lang kalusugan, hindi lang problema sa pamilya, hindi lang problema sa pera, hindi lang problema sa negosyo. So lahat po eh. So yun po. Number 5, last po. Ang bilis po, oras na ba? 11 pala. Manalangin ang walang patid at may pagtityaga. So, huwag po tayo susuko sa panalangin kahit tila matagal ang sagot. Manalangin po tayo hanggang tayo ng palagyan at tao sa puso. Sa 1 Thessalonians 5:16-18, 1 Thessalonians 5:16-18. Mga gala kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So yun nga po. So dire-diretso po. So ibig sabihin, pray without ceasing. Pray without ceasing. So every time na tayo may gagawin, tayo po yung mananalangin. Ako po maliligo na lang, nananalangin pa ako eh. O, totoo po yun. Hindi po sa, ako po kasi, ang style ko rugged. Kaya nga napamahal sa akin si pastor eh. Kasi yun yung nakikita ko sa kanya, rugged eh. Hindi po ba showy? Hindi yung parang banal na banal, pero hindi naman. Marami kang kalokohan ginagawa. Pagka po ako naliligo, pagbuhos ko, sabi ko sa kanya, lumayo po ang sakit, Diyos po ay lumapit. Aba, hindi mo alam sa paliligo mo, baka mamaya mapulmong ka, magkasakit ka. 3 beses po yan, hanggang 3 buhos. Puro ganun. Lumayo po ang sakit, Diyos po ay lumapit. Pero nung ako'y bata, iba po yung sinasabi ko, Sus Mariosep. Sus Mariosep. Ngayon po, iba na. Pag ako'y nagbuhos, lumayo po ang sakit, Diyos po ay lumapit. So po, kaya nga po, pray without ceasing. Kung minsan kakain ako, hindi ako, gutom na ako eh. Subo na. Pagkakain ko, Lord, salamat po sa aking tinanggap. Sa isip mo lang yun. So, kaya nga sinasabi nga po, may sinasabi din po sa Bible na kung ikaw yung mananalangin, pumunta ka sa iyong silid at manalangin ka ng sarili mo. At ang Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ang Panginoon po ang gaganti sa iyo, hindi ang tao magbibigay ng kapurihan sa iyo. Yung ginagawa ng kaliwang kamay, huwag nang malaman ng kanang kamay. So, ganun po. Ayun po yun. Nawala tuloy ako. So, tingnan po natin. Hindi po natin dapat limitahan ang panalangin sa mga oras lamang
na tayo ay may problema. Dapat itong maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang panalangin ay hindi lamang isang emergency exit na ginagamit natin kapag tayo ay may pagsubok, kundi isang patuloy na koneksyon sa Diyos. Ano man ang ating sitwasyon. Bukod dito, dapat tayong manalangin ng tao sa puso at may pagtsatsaga. So tingnan po natin yung baong babae sa Lucas chapter 18 verse 1 to 8. Basahin po natin. Sabi po rito, verse 1 to 8, at sinilita niya sa kanila ang isang talinghaga na siya'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mang lumaypay. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang pinagpipitaganan. At sa bayang iyon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoroong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapot pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon man sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirap na sumisigaw sa Kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. So tingnan niyo po, yung babae, kahit ayos siyang pansinin, talagang kinulit niya. Kinulit niya ng kinulit. So parang ganun din po ang Panginoon na yan. Talaga habang basta pray lang tayo. Hanggang sa makamit natin yung ating minimiti, yung ating hinihingi sa Kanya. Ang totoo po nun, wala namang panalangin na hindi sinagot eh. Lahat po ng panalangin natin sinasagot. Yun nga lamang, may mga panalangin na hindi talaga literal na binibigay. Kasi alam ng Diyos na makakasama sa atin. Kahit ano gawin mo, kahit maglulupasay ka dyan, pag hindi bibigay sa'yo at makakasama sa'yo, hindi bibigay sa'yo. Para lang yung anak mo, halimbawa may anak ka na 5 taong gulang, manghihingi sa'yo ng posporo, bibigyan mo ng posporo. Hindi mo bibigyan ng posporo yun kahit yung batang yun sa madalang ulo. Hindi mo bibigyan kasi pag naglaro ng posporo yun, makakasunog yun. So parang ganun lang po yung Panginoon. Alam niya yung mga bagay na makakabuti sa atin. Kaya sabi, hindi agad binibigay yung panalangin natin. Hindi agad naluluto sa ating problema. Katulad ngayon, problema pa rin. Kami po saan ka ngayon? Ganun po ang malagay namin. Sabi nga, sa Diyos na lang kami mahawak. Kasi pagka pinabayaan mo, masisira ang buhay spiritual mo. At ang salita po, napaka-makapangyarihan po niyan. Ako po, umaasa po ako na hindi habang buhay ganito kami. Minsan pag dumadaan ako sa lugar namin, nung lumipat kami ron, ilan pa lang bahay. Pero ngayon, yung iba mansyon. Sabi ko sa sarili ko, isang araw ako tatangaling pinakamayaman sa lugar na to. Sinasabi ko po sa sarili ko yun. Kasi nininiwala po ako doon sa kasabihan. Every spoken words is a prayer to be granted. Narinig po ng Panginoon yun At nababasa ng Panginoon yung puso mo. Kaya kung talagang ikaw ay nararapat sa panalangin na hinihiling mo, ibibigay sa iyo. Huwag tayong padadala sa pagsubok. So, yun po. Sabi nga po, manalangin hanggang dumating ang kapayapaan kahit hindi pa nagbabago ang kalagayan. So, yun po. So, dito po sa ating pangwakas, ang panalangin sa panahon ng pagsubok ay hindi tungkol sa magagandang pananalita, kundi tungkol sa tapat na pusong nagtitiwala kay Yahweh. So kapag dumating po ang hirap, una maging tapat kay Yahweh, manalangin ng may pananampalataya, humingi ng lakas, magpasalamat at patuloy na manalangin. At pinapangako po ni Yahweh na dinidinig niya ang ating panalangin
at ililigtas sa kanyang perpektong paraan at oras. So ang hamon po sa atin dito, sa susunod na dumaan ka sa mabibigat na pagsubok, huwag mo hayaang madaig ng problema ang iyong panalangin. Sa halip hayaang manaig ng iyong panalangin ang iyong mga alalahanin. Tandaan po natin, ang isang lingkod po ng Diyos, hindi nawawala ng pag-asa. Kung halimbawa, wala ng taong tutulong sa iyo, meron pa po isang Diyos na natitira. Meron pang isang Diyos na mas nakakaunawa sa lahat ng bagay kaysa kanino man tao. Huwag lang po tayong mag-atubili. Pag meron tayong gustong malutas na suliranin, meron tayong problema, meron tayong kahirapang dinaranas sa buhay, so lumapit po tayo sa Diyos. At meron pong Diyos na nakikinig sa panalangin natin. Kung susunod tayo sa kanyang mga kautusan, wala pong bagay na mahirap para sa Diyos. Wala pong problema na mas malaki kaysa Diyos. Mas malaki po ang Diyos kaysa lahat ng problema. Magtiwala lang po tayo. Humingi tayong may pananampalataya. Ang panalangin po, ang pinakamabuting pag-asa ng isang Kristiyano. Lagi po tayong makikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. At ang Diyos ang bahala sa pinakamabigat na problema sa ating buhay. So yun po. Maraming